Oh, hello mga kakulot. Ito nga po yung video reaction natin patungkol nga sa interview kay Representative Abante na patungkol sa mga issue sa Quadcom, kay Digong, kay Bongo, kay Bato, etc. etc. Ito ang ating reaction. Bago na tumbisa ng video, huwag niyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Please push the notification bell para lagi po kang updated. Tara, umpisahan na natin ang video. Of yung funds na ginamit for rewards? Actually, Colonel Espinido made a statement in our first Quadcom hearing na talagang mayroong reward system. Tinanong namin kung saan ang gagaling ang reward system. At sinabi niya, nanggagaling ito sa mga gambling money. For example, STL. For example, Pogo. Yun ang sinabi niya, no? Now, meron itong connection din naman sa sinabi ni Colonel Garma na talaga mayroong reward system. Although hindi niya talaga tinukoy kung ito ay galing sa STL. Tinukoy lamang niya na mayroong pondo na nakalaan dito, na nagtatago ng pondo nito, things like this. So sir, pwedeng all of the above? Pwedeng Pogo, STL? Pwede. More than one? Yes, pwede. Pwede rin na na kung yan ay talagang operational expenses at tinatawag. Siyempre, that would appear. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Ang gusto nating malaman, paano ginamit itong operational expenses na ito? Kasi actually, pag sinabi nating operational expenses, na binibigay bago ang operation. O, hindi binibigay yan after the operation. So it's not actually a post-operational expenses. But before any operation can be done, merong tinatawag nating operational expenses. We understand that. But not the reward for policemen killing another person. Yun ang bawal. Huwag ganun. So, sir, possible na dirty money yung ginamit for the reward system? It can be possible. Yes. Pwede nga daw Pogo money. Yung may binabanggit si Colonel Garman na yung Coplan pala, sir, hindi pala. Ay, shoutout sa nanonood sa Facebook. Yung Coplan po, yung Dennis Ratasa, shoutout. Na operations. Hindi pala siya pinopondo ng PNP, nakasanayan na daw on ground na pumupunta yung mga pulis sa mayor. May ganun po. I do not know a lot of things about that. Although, syempre, ang atin namang mga kapulisan, pumupunta yan sa LGU, no? Especially kung talaga meron silang operations. And they would be asking the LGU for help. Okay lang automatic yun. Yan. Okay lang yun eh. Unless otherwise, ang talagang papatay nila, mayor din naman. Huwag ganon. Pwedeng ulihin. Huwag lang, The thing is, in the past, in the last administration, I think there were 9 mayors that were actually killed. Grabe, Yun nga, sir. Would we go as far as isa-isahin? Tignan yung mga kaso na rin na ito kung connected? Tinanong namin to Ang sinabi lamang ni Colonel Garma na merong police officer na involved, yung pagkapatay kay Mayor Halili, no? I was the one that asked. Halimbawa naman yung pagkakapatay sa Mayor ng Los Baños, si Mayor Perez. Drugs din yun eh. At ang napagbintangan ay konsehal. In fact, right now, the councilor is still in jail. Oo. Yung ba, police operation din to. Wala siyang sinabi, hindi niya raw alam yan. Kong, Ian Cruz po, GMA. Yes. Sir, may testigo na ba tayo na magsasabi na galing nga sa CIF yung ginamit na pera sa Tokhang? Kailangan nila malaman talaga. Well, as far as we're concerned, si Garma pa lang talaga ang nagbigay ng statement tungkol dyan, no? Although, tinatanong nila kung gaano katotoo yung statement na yan. Sinabi ko naman na mula kay Colonel Espinido
na sinabi niya may reward system. Yung Garma. napatay na Chinese drug lord sa Davao Penal Colony na binigyan ng PDL ng tigi 1 milyon. No? In fact, according to the PDL na nag-testify, even Colonel Padilla, na ang sabi nung SPO4 Art Narsoles na bawat ulo 1 milyon. So tatlo yan. Grabe ano? 1 milyon yan. Pero 1 milyon lang ang binigay sa kanila. And yung dalawang PDL, they gave that 1 million to their wives o anak. Ano? So sa kanila, naloko sila doon. Pangalawa, they were actually promised liberty. No? Tanggalin na yung kaso. But instead of that, they were even charged ng homicide. Oo. Pangatlo niyan, nagkandaloko-loko na nabulag rin kasi sa pera. Siyempre, milyon yun. Pero mali pa rin talaga. So ito nga talaga yun. Nakala nila makakalaya o kung ano man pinangako. Napako. Yung pera lang na nakuha, nabawasan pa. Yung Kibarayuga na yung testimony ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza na talagang nagkabayaran. 300,000 ang ibinayad doon sa nakapatay. Grabe, 300,000 lang yung patong siya kay... yung inutusan at nakatanggap siya. Sinabi niya, nakatanggap siya ng 40,000. And of course, ang pangapat, si Colonel Garma. So, Grabe ang mga ganap talaga na nangyayari sa ilalim. Definitely. Sa apat na testimony yan, talagang mayroong reward system. There's no doubt about that. Ano pang kailangang ebidensya? So sir, sa pag-follow ng money trail, anong mga nakikita nyo malaking steps na gagawin ng komite? Well, ang step na gagawin po namin, yung sinabi ni Congressman Dan Fernandez na we will invite COA. And then, of course, also, tatanungin namin yung AMLA tungkol sa palipat-lipat ng perang yan, kung saan nanggaling yan, kung saan napunta yan, kung sino ang nag-spend yan. I would think that AMLA would know about it. Congressman, sa tingin nyo, marami pa bang sasabihin si Colonel Garma? Ang dami na niyang sinabi niya malalaki, pero... Tingin ko marami pa yung sasabihin. Sabi nga nila, meron pa bang tayong hinihintay sa kanya? Palagay ko, meron pa eh. Meron pa yan, imposibleng wala. Kulang, sabi nga ni Leila de Lima Sabi nga, di ba? Sinabi mo naman lang, lubos-lubusin mo na. Hindi ko pwedeng isawalat sa lahat sa inyo. Meron pa. In fact, meron nang nagka-come forward sa amin. Yan, magandang balita yan. Sino yan? Na nagbibigay ng salaysay. We still do not know kung ano yung sunumpiang salaysay yan. In fact, yung affidavit na ginawa ni Garma, nagulat kami lahat kasi binigay sa amin yan. Nagkaka-com hearing na kami. That was given to us. Kaya nagulat kami sa revelation ni Colonel Garma. Si Leonardo po, si NAPOLCOM Commissioner. Oo nga, ano kaya pa-atin pa yun? Sa tingin nyo, may malaki din ba siyang papasabugin? Until such time that Colonel Leonardo would submit to us a signed affidavit, doon namin siya isasalang. Doon lamang. We still do not know what the status of his mind is. Pero meron na bang inclination na magte-testimonya siya kagaya po ni Colonel Garma? Sa akin palagay, sa akin lang personally, palagay ko meron na eh. We only do not know when that would be, or perhaps in our next hearing, he'll be submitting to us ang isa kanyang sign na sinumpaang pagsalaysay, whatever it might be. Sana this coming October 22, supposedly, when we have the next hearing, na may sasalang namin si October 22 ang next? Ano ba ngayon? Yung mga class 96 at 97 na mga PNPA, meron na bang lumapit sa inyo na sinasabing may nalalaman din po sila? Wala pa naman. October 22 is Martes. Sa Martes ang Sa Martes ang Quadcom? Talaga?
wala pa naman lumalapit sa amin. Ay. Gandang tanong please, magandang tanong. Yeah. Hello, sir. Senator Ronald Berto de la Rosa said the Senate will launch its own investigation on drugs and he will fight for President Rodrigo Duterte. Matindi yun. Senator Ronald Bato de la Rosa says the Senate will launch its own investigation into the war on drugs and will invite former President Rodrigo Duterte as resource person. At naniniwala siya mas malaki po yung possibility na dumalo si former President sa ilo-launch nilang Senate investigation. Or comment on this po. Very good. In fact, sabi ng Bible, 2 is better than 1. Oo. Pero may partner na kami sa Senado when it comes to investigation. How about yung possibility na humarap mismo si former president sa kanila and yet dito sa atin po sa Quadcom? It seems like, yun po, although nagbigay na po ng statement si former president na willing siya na umatin, pero mas malaki yung possibility sa Senate siya humarap. Well, it might be. It's up to him actually. Although he in-indicate na niya na haharap siya if he's invited. So, sa amin, okay na okay yun. Hopefully, he will come and clear the air and say what he would like to say. You mentioned earlier, Kong, na Nagba next talaga? hearing, EJK ulit yung topic. Are we not going to formally invite the former president to finally face the Quadcom amidst these allegations po against the war on drugs? We will still talk about if we are going to have the EJK or the FOGO or the drugs about it. But definitely, we're going to invite the president. I do not know when, no? Sa akin, if we're going to invite the former president, hindi muna namin iimbitahin ng maraming mga iniimbita namin, no? So that he could be able to freely say his piece. Mahirap naman kung napakaraming iimbitahan namin and then maghihintay siya ng matagal. We do not want that to happen. Sorry, sir. Pero hindi ho ba maaapektuhan yung pong inyong investigation na ginagawa kung sa Senate siya unang humarap dahil 8 public hearing na po yung Quadcom and palagi pong nadadrag yung si former President Duterte? Hindi naman siguro sapagkat malalaman naman namin kung ano nga sabihin niya sa Senado. Whatever he will say, no? Babantayan namin maigi yan. Yes. Sorry. Good morning po. Medyo mahina pa mga tanong dito online. I asked Secretary Panelo yesterday about po yung plano ng Quadcom to investigate the possible use of Intel fund to fund the reward system. Yes. In killing drug suspects. Ang sabi niya, one cannot launch a successful war on drugs without effective legal strategy, which necessarily will involve funding from the government. Police operations must be sufficiently financed for effective enforcement of the laws against drug trafficking. But he did not mention flat out na we did not use the Intel Fund. Wala siyang ganong statement na categorical. Do you think, how do you find that statement? Is that statement, lack of categorical statement, just confirms what the others have testified po sa Quadcom? Yeah, I respect his own legal opinion on that. Marami naman siguro mga legal opinions ng iba't ibang abogado. No? That is own legal opinion. Ano ibig sabihin ng hindi namin ginamit? Kasama siya ron? Asa mga tanong? Ang tagal ng mga tanong. Palagay ko, it will depend upon our investigation. Sir, sorry. Follow up lang po dun sa question about Bato
maglo-launch sila ng sarili nilang investigation po and invite si PRRD. Tingin niyo po ba magiging fair si Senator Bato doon po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Paano niyo pa nasabi, sir? Well, the thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. But just imagine, he was only a Brigadier General all of a sudden. Nagdagdagan siya ng star, no? Naging Major General siya and naging Director General. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Sir, how about po yung mga narco generals? Are you going to invite them? Wala po kasing na-file na case at wala din pong nailutong na evidence. Na-brand po sila dahil close sila sa isang presidential candidate kay former DILG Secretary Marojas na identified doon sa Novotel. Sinabi na pong narco generals agad. Pag amin na pong iimbestigahan ng drugs, dangerous drugs, palagay ko we will now be able to know and invite who the narco generals are. At this point in time, hindi pa na masyado. Yung killings kasi ngayon ang asikaso nila eh. Good morning, Kong. Yes. Here, right here. Sir, so are you seeing conflict of interest sa investigasyon ng Senado or their planned investigation dito sa war on drugs? I really do not know if most of the senators would agree to it. Sinabi lang yan ng isang senador eh. So there might be, but we do not know. No, we still have to wait until such time that will happen. On the details lang po nitong pagtap ng AMLC sa investigasyon ng Quadcom, nag-reach out na po ba ang Quadcom to the AMLC, and on the particulars po, kani-kaninong bank accounts po yung titingnan? For example, dun po ba sa mga involved sa killing, for example, ng 3 Chinese within the Davao Prison and Penal Farm, or dun sa mga involved kay Wesley Barayuga? We have always invited the AMLC to come and be in our hearing, no? Because of the POGO, o yung money trail ng POGO. Hindi pa namin sila natatanong kung yung money trail that happened in the EJK operation. Ngayon pa lang. What is? Ba't ganun? Yung ang excited ako yung sa kung itutuloy talaga ni Bato yung investigasyon ng tawag dito ng war on drugs sa Senado. A-attend daw si Digong at magpapaliwanag. At sana ang mga invite yung mga wag lang si Robin, wag lang si Bongo, wag lang si Bato, dapat may mga doon, may mga kukonta talaga para kahit makita natin kung paano sumagot si Digong, di ba? Yan ang importante doon. On the basis of the revelation of Colonel Garma. Oo, ako balag Peter, ba ako? In fact, we are actually looking at the possibility of inviting him to come. Kung sino man yung Peter na yun. Wala nakakakilala kung sino siya eh. Oh, shout out! Because comment pala kayo, di ko nakikita. I don't actually know about it. Shout out sa inyo Hindi ko makita mga comments nyo. Andali. Shout out sa inyo wait lang. Shout out po kay Ate Jaswine Menyo from Kuwait. Kay MC Musico, hello, shout out po sa'yo. Kay Francisco Uy, shout out. Kay Ate Gray, shout out. Kay Ate Yamilay, shout out. At kay Ate Lucy, shout out po sa inyo. Hindi ko nakikita sa sa streamer yung comment section. Ba't ganito to? Wala akong makitang comment yun. Nag-comment na pala kayo sa channel. Ay, Diyos ko talaga. Shoutout Boss MC Music
banks eh. May mga banks po na specified dun sa affidavit. Papatawag din po ba natin sila? Hindi yata na-specify ni Garma kung anong bangko. Pero sinabi niya na mayroong bangko. So we're gonna find out kung anong bangko yan. Pag nakita namin, nalaman namin kung anong bangko talaga yan, well, of course, papatawag po namin yan. Kung naka-specify yan, we will call on them. Definitely. Hindi naman siguro. I mean, I think that the AMLA would know about. Shoutout Renato. Ate Teresita, shoutout. I think the bank will be honest about the transaction. So, ngayong week ba walang Quadcom? Ang alam ko kasi Friday, pero ang sabi daw ngayong araw, pero na-cancel. So, di ko alam kung ano ang hirap ng schedule nyo! Saan mo makikita ang schedule nyo? May kasi sir, even yung sa Intel funds, parang hindi pa talaga. Si Bato daw po talaga ayaw matan ng Quadcom. Si Bongo naman daw, willing daw, ha? Willing daw si Bongo. pero may pero daw yun. So ayun na nga, parang si Bato gusto na mag-conduct ng rin, tapos si Bongo ng sarili nilang investigasyon patungkol nga doon sa war on drugs. October 22, ano mga yun? 16, Wednesday, 17, 18, 19, 20. Tuesday? So anong araw yung kay Wednesday yung kay Kibuloy. 23 ata yung kay Kibuloy. Yung sa Senado. Wow, dalawang sunudan Concrete yung what we know right now. Sa tingin niyo sir, in the next hearing, malilink na yung possible sources na STL, Pogo, and yung Intel funds? Sa tingin niyo mabubuksan na po doon o medyo... In our hearing, there'll be no let up. Ibig sabihin talagang hindi lang namin tatapusin ito. But we will do everything we can to let the people know kung talagang ano nangyari dyan. Kasi sinimulan na namin And of course, this is about politics, no? The thing is, we would like the people to know na talagang kami gagawin namin na lahat para ma-expose lahat itong mga shenanigans na ito, ma-expose lahat itong mga illegal na gawain ito. Kung may idea na ba ang Quadcom kung doon nga sa nababanggit ni Sandro kanina, TFF or doon sa STL, anong bulk ng money ang pinanggagalingan po? Kung may idea kami, meron, no? Although we cannot say pa definitely kung ano yun, no? Kahit nasa Pogo may mga iimbitahan kaming bangko to be able to find out the money. 22-23 sunudan. Pero hindi pa ngayon. Pag pinag-usapan ng GMA, umaabot kami ng hating gabi, no? Just to... ang tagal ng Quadcom. Yung last na Quadcom ata, anong oras yun? Alas 2 o alauna ng umaga? Wow. Talk about a certain topic, no? So, tingnan natin kung halimbawa masasabi ko sa Quadcom na okay, sa ating next hearing pag-usapan natin ng EJK and then Pogo. Pero kung when it comes dun sa reward system, ano kaya ang nagagamit na pera doon? Intelligence fund, Pogo money, STL? Sinabi ko na possibility na lahat nagagamit yan. Oo. STL, Pogo fund, nagagamit din yan. Kasi pag operational expenses yan, pwede mo gamitin yung confidential fund yan. Oo, nakalagat talaga dyan. Just would like to find out magkano ba ang nagamit yan? Saan ginamit yan? MC Musiko. Wala pa wala pa kaming estimate kung magkano. Ang inaano namin ganito kasi sinabi ni Garma, tiered yan 3 level yan ano?
So, pag sinasabi namin, ilan ba ang pinatay? Ilan ba ang pinatay? For example, like, merong pinatay na mayor, merong pinatay na drug lord, merong pinatay na drug pusher. Sa estimate namin, umaabot ng I do not know kung, pero malaki. Hi sir, Mela from PTV po. Sir, yung dalawang bills na final ng Quad Committee Chairman, kailan po kaya masusunod? Kasi nababanggit nyo sa mga pagdinig, mas marami kayong inaay na panukalang batas na ihain mula dun sa mga natutuklasan nyo sa mga pagdinig. Kailan po kaya yung susunod na magiging paghain ng mga panukala ng Quadcom? At ano-ano yung mga susunod pang panukala na ihahain pa natin mula dun sa mga naungkat natin sa investigasyon? Pinag-aaralan na namin yung pangatlong batas on the espionage bill. Oo, sapagkat medyo malabo yung batas natin ngayon tungkol dyan. No? So pinag-aralan po namin kung ano ang may dadagdag namin or we could be able to amend the espionage law right now. To improve. So I think there's about mga 15 na mga draft bills na ipa-file namin, including the death penalty bill. Shout out Ate Glorifina. Kailan po kaya yung mga susunod, sir, na filing? Hindi ko alam eh. We're still studying it and we're still asking our lawyers to look into it. Hindi pa walang Quadcom pa lang ngayong week. Salamat. Can I just say something? Gusto ko lang magpasalamat po sa ating mga kababayan, no? That are, kasi marami ko nakakausap na napupuyat sila na pinapanood tong Quadcom hearing. And just would like to thank them for the interest na meron sila na malaman ang nangyayari sa ating bayan. Maraming salamat po sa mga taga-suporta ng Quadcom at makakaasa po kayo. We'll do everything we can for our own country, para po sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sige. Ano na? Anyari? Sinasabi na pabubuksan daw yung mga cold cases. Mga cold cases po Ay, yung mga sa mga cases. dating mayor, mga 14 na po yun. Ano po ang reaksyon ng Quadcom doon? Nabuksan na po namin yung Mayor Halili. No? Kay Mayor Halili. Binanggit ni Colonel Garma. Ni Garma. Ngayon nga, nabuksan yun ulit, no? Naku. Sabi pati, kilala daw ni Garma yung isa sa grupo daw kasi. So, sa mga di pa nakakaalam, sabi ni Garma, yung isa daw sa grupo na yun na nagpatumba kay Halili, pinagyabangan pa si Garma na sila daw ang chuk-chak. Iimbestigahan na uli, no? The thing is, kung ang NBI and the Philippine is now opening the cases na nung araw hindi pinansin. Ate, sa Tuesday, Tuesday, October 22 ang Quadcom. October 22 Quadcom. Tapos, yung kay Pastor Quiboloy sa Senado is October 23, Wednesday. So, sunudan po. Magkasunod na araw ang Quadcom at Quiboloy saga. Because of the Quadcom hearings. Baka meron pa kaming bubuksan na ilang mga nangyari mga injustices na dapat malaman ng taong bayan at dapat buksan uli. Oo. Sapagkat ito hindi na napag-usapan. No? We would like all of those cases that we feel are injustices, we feel na hindi nagkaroon ng due process, na mabuksan uli po ito at imbestigahan. Sir, last na lang. Tingin niyo po ba dapat na po tayo ulit mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC?
unang-una pa ako na na-declare nung nagkakaroon kami ng hearing ng human rights na I'm not going to allow the ICC na pakialaman kami, no. They can do their own investigation. Hindi kami nakikialam sa kanila. They have the right to have their own investigation. We have the right of our own, and we are not going to submit our documents to them, no. Although public naman yung hearing namin, kaya palagay ko narinig na lahat ng nangyayari. Okay. Ayaw nila I don't think sa ICC. there'll be walang possibility for them to join us Ayaw nila. in the hearing. I mean, yeah. Kasi di ba, sir, umalis na tayo. Sabi ng ating Pangulo, hindi. So, we respect the decision of the President for not actually rejoining the ICC. Si PBBM rin po, ayaw rin po ng na sa ICC. So, bahala na kung ano mangyari, pero hoping ako talaga na may mangyari pa rin dyan. Kasi isang ICC talaga sa patumba dito sa mga mga tawag dito, mga loko-loko na to.